Hello guys, magandang araw. Heto naman tayo. Dito naman tayo sa ating kamatisan. Gusto kong i-share sa inyo kung papaano ako nagpro-prune ng kamatis. Kung makikita nyo guys, mayroong mga sanga dito sa baba. Huwag po nating sayangin na matanggal ang sanga dito sa baba. Kahit at least mga 5 sanga, tanggalin po natin para ang pagfo-focus niya dito sa taas. Dito siya mamumunga at dito magsasanga ng marami. Mas maganda guys pag natatanggalan ng sanga. Ito, gaya nito. Yan, ganyan po ang magtanggal. Tanggalin po natin ang mga sanga. 1, 2, 3, 4, 5. 'Di ba guys? Ganyan. Bali ganyan po ang itsura ng ating kamatis. At saka guys, alam nyo, kapag natatanggalan ito ng mga sanga, gaganda po ang ating kamatis. Subok na namin yan guys. Yan, hindi ko isi-share sa inyo kung alam kong hindi maganda. Ilang beses na po kaming nagkamatis. Nung una nasasayangan din ako. Pero nung medyo nasubukan ko na, hayan, ganun na ang ginagawa ko palagi guys. Nagtatanggal ako ng mga sanga. Ayan guys, huwag nating sayangin. Kasi alam nyo, mas magandang natatanggalan ito. Dito lang sa taas mag-focus. Mas malalaki pa ang mga bunga. Kaysa naman ito, alam nyo guys, maraming ang bunga dito sa baba. Pero maliliit naman. Saan mapupunta ang maliliit, diba? Sa RR na yon, maliliit. Kapag maliliit kasi dito sa amin, mas mababa na ang presyo. So, mas magandang dito na lang sa taas mag-focus para yung bunga po puro halos malalaki po ang kanyang bunga. Kaya dito po tayo magtanggal sa baba. Kahit 5 sanga ang tanggalin natin. Ganito ang ginagawa namin guys. Kaya huwag manghinayang. Kasi sigurado kapag nagtanggal ka, gaganda talaga ang iyong kamatis. Tapos ito tatalian pa ito guys. Hindi pa natalian lahat. Tatanggalin ko lahat ito, lahat ng sanga. Lahat ng sanga guys, tatanggalan ko talaga. 5. Mas maganda kasi kapag natanggalan sa baba. Mas malalaki ang bunga, mas maganda yung ibebenta natin. 'Di ba? Yan guys. Lahat po yan tatanggalan ko yan. Hanggang lahat yan tatanggalan ko yan. Lahat ng mga sanga sa baba. Noong una guys, alam nyo, nanghihinayang ako. Pero nung sinubukan ko na, ganito na ang ginagawa ko palagi guys. Huwag kang manghinayang kung ikabubuti naman sa ating mga pananim, 'di ba? Gaganda ang ating tsakakuan guys. Kapag natatanggalan sa baba ng sanga, ang bilis lumaki, tumangkad. So, dito sa mga ganito niya, dito na mamumunga, hindi na dito sa baba kasi kapag masyadong maraming sanga, maliliit po ang kanyang bunga. Yes guys, maliliit ang kanyang bunga kapag hindi mo natatanggalan ng sanga dito sa baba. Yan, ganito lang guys ang lahat yan tatanggalin ko talaga. May mga damo na rin guys. So, kailangan na rin nating magpadamo. Yan, nakikita nyo? Yan, may mga damo-damo na rin. Pero ito madali lang. Kasi nakamalching naman siya. Ito, tinatanggal talaga namin guys. Inuulit ko, huwag po kayong manghinayang. Kasi ikagaganda ito ng ating pananim. Tsaka dito tayo kikita. Mas malalaki, mas mahal kasi ang presyo. Kasi kapag natatanggalan, doon na lang mag-focus sa taas. Yung bunga niya, halos good lahat po ang kanyang bunga. So, mataas ang presyo sa ngayon guys. Sana lang maabot natin ang magandang presyo. 50 pesos per kilo dito sa atin ang kamatis.
Sana lang. Kaya nga, kapag ka nagmamadali ka at gusto mo nang gumanda ang iyong kamatis, kailangan mo nang mag-prune. Ito ang gagawin ko talaga bukas. Bago ako pumunta sa kalamansian bukas, ito ang gagawin ko. Magpo-focus ako dito sa aking kalamansi, ay aking kamatis. Saka ako pupunta doon magda-dryer pag mga alas 10 na ganun. Diba? Ayan guys, maganda ang magiging resulta ito. Hindi ko i-share sa inyo kung alam kong hindi maganda. Hindi kayo magsisisi guys kapag ka tinularan nyo itong technique kong ito. Yan. Talagang maganda ang ating kamatis. Yan, kita nyo. Mamaya pag makikita nyo may bulaklak na. Tsaka matangkad na rin. Yan. Tinatanggalan ko talaga lahat. Lahat po tinatanggalan yan. Yan. Pati na rin yung damo, pakitanggal na rin, 'di ba? Para naman mas maganda, mas maayos. O, 'di ba? Yan, lahat po guys, lahat. Lahat tatanggalin natin. Yan. O, kita nyo guys. Yan. Yan. Tingnan nyo, nakikita nyo guys. 'Di ba? Yan. Tapos tanggalin na rin yung mga damo dito sa ilalim. Gaganda ang ating, 'di ba? Ang ganda ng ating kamatis guys. Yan. O, 'di ba? Ang ganda-ganda ng ating kamatis. Sana lang maging tumaas pa ang presyo para naman, 'di ba? Kapag mataas ang presyo, ang saya-saya nating mga maggugulay o mga farmers. Kasi kung minsan, 'di ba, last na nagtanim tayo ng kamatis, talagang bumagsak po tayo. Bumagsak po ang presyo. Biruin mo yung inaani namin noon every other day is 1,000 kilos. Pero 5 pesos naman ang per kilo. So 'di ba? Napakalungkot pag ganun. Pero lumalaban pa rin kami. Ganun ang isang farmer. Kapag farmer ka, huwag kang susuko. Walang farmer na sumusuko, 'di ba guys? Ang mga farmer patuloy na lumalaban. Gaya namin, tingnan nyo, nung bumagsak kami, nagtanim pa rin kami, tingnan nyo. Laban lang guys, laban lang kapag ka farmers ka talaga. Hindi pwedeng sumuko ka kasi kapag sumuko ka, talo ka. 'Di ba guys? Kaya ganito ang ginagawa namin. Pag once na bumagsak kami, tuloy pa rin ang ligay, sige lang hanggat mamaya makakatsamba rin tayo. 'Di ba? Ganun talaga ang farmers. Yan. Kita nyo ang gaganda na ng ating kamatis. 'Di ba? Ang bubulas. Siguro ewan ko kung sasabihin ko sa susunod kung ano yung ginamit namin nasabi ko na oo, sa susunod guys, sasabihin ko sa inyo kung ano ang ginamit namin na nilagay dyan sa loob ng plastic molds bago kami nagtanim ng kamatis. Sa susunod na vlog ko guys, isasabihin ko sa inyo para kung gusto nyong tularan pwede, at kung ayaw nyo namang tularan pwede rin. Ganun lang guys. Kaya nag-ano ako para naman mabigyan ko kayo ng lesson, okay, mabigyan ko kayo ng technique, dahil may mga farmer kasi na hindi pa rin marunong magtanim, hindi pa rin alam kung ano yung mga dapat gawin, ganon. Kaya naisipan kong mag-vlog para sa inyo guys. Maraming salamat. Please like and share, and please support my YouTube channel, and thank you for watching guys. Bye bye.